Ma'am Angela, magandang hapon. Magandang OFW po hapon kayo? Sir Rafi. Taiwan. Paano ba nangyari, ma'am? During that time po, wala po kasi ako noon sa bahay namin. Nasa abroad pa po ako. Opo. Tapos, yun po, nabalitaan ko lang po nung tumawag po yung husband ko na naglalaro daw po yung anak ko dun sa third floor. Mhm. May hawak po siya na sa curtain rod po. Okay. Tapos, nagsusungkit daw po siya ng butiki. Okay. Tapos, lumisya po siguro yung curtain rod, dumiretso po dun sa wire. Wire na nakalaylay na. Opo. Okay. So, ano nangyari po na? Nakuryente yung bata? Opo. Ang nakaano po is yung mga kapitbahay po namin na nasa baba. Sumisigaw po sila na yung bata. Tapos umakyat na po yung husband ko doon sa third floor. Nakita niya na po yung anak ko na nakahiga na po siya. Okay. Anong sabi po ng electric company? Hiningan lang po nila kami ng demand letter po or request. Tapos pinaghintay lang po nila kami. Wala pong binigay na tulong? Wala po. Kami po yung gumawa ng paraan para makalabas po kami ng hospital. Oh, Jesus. Magandang hapon po, Lola. Kasama niyo yung bata ngayon sa ospital. Ang pagkakaalam ko po yan, tuwing bus gawa ng metro at maging yung mga inspektor ng electric company, minomonitor nila yung mga wires kung meron bang mga nakasabit-sabit dyan at inaayos, pinuputol. So the fact na nakalaylaya, meron talagang negligence sa part nila. Malaking negligence yun. Kumusta naman po yung apo nyo? Ito po, katabi ko po, sir. Okay, putol na po yung kamay. Opo. Oy, anong grade na po? Okay. Grade 3 po. Going grade 4 na po siya ngayong pasukan. So, wala po siyang kamay? Wala na po. Both hands? Opo. Masali pa daw po, sir, sa Nagpo-poster making po yung anak ko. Sinasali po siya sa school. Masiglang bata siya, oh. Opo. Kung hindi lang nangyari sa kanya, di mas malayo pang marating nito. Admin Almeida, magandang hapon po, sir. Ito pong electric company, ayaw na pong tumulong, nagmamatigas. Paano to, sir? O nga po, Sen, nung pinag po ng staff nyo, immediately, nag-imbestiga po ako. No? Apparently, yun nga po, ang report sa akin from the ground, nag-renovate ang bahay pataas, and yung bata po ay parang nanunungkit ng gagamba ba using a curtain rod Okay. na dapo ho dun sa live wire, no? Then Live wire na nakalaylay. Sen, hindi po. Ang nakalaylay po, Sen, ay permission to Sen to put things in the proper perspective. Ang nakalaylay po parate na nakikita natin sa poste, these are the telco wires. These are the telco wires na ginagamit ng mga cable company. Problema po ng NEA yan eh. Yan po yung sinasabi ko na ibaksak ninyo sa mga electric cooperative pag hindi nag-respond. Hindi wala hong kuryente doon. Ang live wire po ay nasa itaas. Yan po ay second layer, no? Hindi po electric wires yan. These are telco wires. Wala pong kuryente diyan. Ang nasa itaas po ng poste, yung first layer na nasa itaas, yun po ang live wire. Okay. Yun po So, ang live so wire. yung wire na kung saan electrocute yung kamay ng bata, yung ba'y nakalaylay o hindi? Hindi po, na dalawang layer po yan. Yung isang live wire ang nasa itaas, yung secondary wires po, yan po yung mga telco wire. Yan po yung ginagamit ng mga cable companies, internet service provider. Yan ho yung mga kabit lang sila ng kabit do sa poste ng electric co-op na kaya nakalaylay na po. Kasi yan, Sen, ang nangyayari dyan kapag nagputol sila, hindi na nila tinatanggal dun sa poste, kaya patagdag ho ng patagdag. Yan ho malaking problema. Okay, kung yung wire ay hindi po nakalaylay at nasa second layer, sabi nyo, bakit naabot po nung pagsungkit ng bata ng butiki? Yun po ang problema, Sen. Ang report po sa akin from the ground, nagtaas yung bahay na kung tutusin po, kung nag-apply ho ng building permit yan, I'm sure hindi ho papayagan ng building official, no? So apparently, alam niyo naman ho sa probinsya siguro, ini-imagine ko na lang po, nag-extend sila na extend pataas nang hindi po na-consider yung proximity sa hazard ng electric post. At sa kasawiang palad naman po ay
Yun nga po ang nangyari. Nakakalungkot po at alam ko po ang nangyari. Nalulungkot din po ako, no? Now, apparently, yung local officials po ay pumunta na sa Canoreco and they are insisting that Canoreco should pay the amount of 600 to 700,000 Sen, no? Apparently, Sen, maliit lang na kooperatiba to, hindi nila kaya yon, no? So, yung kanilang polisiya na pag hindi silang may kasalanan, 25,000, pinadagdagan ko na ho ng 100,000, pigain nyo na, no? At kawawa yung bata, no? Okay. And siguro, Sen, ako personally, naawa ho ako, magpapadala ho ako ng sarili kong pera na 50,000, pang-augment lang ho doon sa bata. Okay. Pero, yun nga po, Sen, medyo malungkot ang nangyari, pero sa kasiwang palad, hindi naman ho natin, ayoko naman ho isipin na, sabihin na hindi natin pwede isisi sa Canoreco, pero talaga, aksidente po ang nangyari. Aksidente po ang nangyari. Inamin niyo po sa aming research na wala kang kinuhang permit. Kasi kung kumuha po kayo ng permit, most likely, hindi kayo, sabi nga ni Admiral Meda, hindi kayo mapapayagan kasi malapit na kayo sa gawad ng kuryente. Yung third floor ninyo. Tapos ito na nga, inakyat ng bata, nagsungkit-sungkit hanggang sa inabot yung kuryente dahil napakataas na ng bahay ninyo, yung third floor nyo. Ayun. Kung kumuha kayo ng building permit, most likely, hindi kayo mapapayagan, hindi kayo mabibigyan ng permit. So hanggang second floor lang kayo. Kasi kung nasa second floor lang kayo, kahit na umakyat sa bubong itong apo ninyo, hindi pa rin maabot nung kanyang rod na hawak-hawak ng panungkit, hindi tatamaan yung live wires. So kumbaga, sir, meron ding konting kasalanan para sa akin, hindi naman konti, malaking kasalanan din po on your side. Dito naman po kasi Lalo pa si ma'am, kagawad. You should know better being a kagawad. Nagiging fair lang po ako dito na Lola. You know better. Dapat kukuha ka ng mga proper permit to make it legal. So sa ngayon po, yan, nagsumbong kayo. Baka mamaya yung city hall, babalikan kayo, ipababakbak sa inyo yung third floor. Ngayon, alam na ng LGU. Dito po kasi sa province namin, wala naman po talagang na building permit, bihira po ang kumukuha. At saka isa po, itong sa bahay... Ma'am, sorry ma'am. Yes, diyan sa probinsya, hindi uso. Di ma'am, pero batas po yan. Kailangan lahat ng bahay na i-construct at renovation na gagawin, kailangan meron pong building permit. Kasi magkakaroon po ng inspection I-inspect yan ng taga-city hall, nag-issue ng building permit. Titingnan yung safety standards, kung masusunod pa rin ba, kung tama ba, kung pwede ba. Pag hindi pwede, hindi kayo bibigyan ng permit. So, hindi nyo magagawa yung gusto nyong renovation. In this case, kasi sinabi ko kanina, kung kumuha lang kayo ng permit, nag-secure kayo ng permit, hindi kayo nabigyan, so walang na-aksidente sana ngayon. Kasi po sir, dito sa amin talaga ang wire ng Canoreco, nasa kabahayan lang, halos nasa bubungan lang ng mga bahay. Marami po dito sa amin ang mga bahay. Kung mag-inspect po talaga dito, talagang mababa ang wirings nila. Yung sinasabi po nilang mga sa cable, nandito po yun sa kabila, nasa tabing kalsada. Okay. Sige ma'am, ang sinasabi nyo, lahat ng bahay dyan sa probinsya, nasa bubong lang. So lahat ho ba yan na kumuha ng building permit? Kasi ma'am, sabi mo, dyan sa inyo probinsya, hindi uso yung building permit. So, it's about time na sabihin natin sa lahat ng mga kababayan nyo dyan, lalo na ikaw, kagawad, i-cascade mo itong information na nakuha nyo sa amin ngayon, na dapat lahat kayo sumunod sa patakaran na kailangan ng building permit when you construct a house and also when you renovate a house para ma-inspect kung pwede bang mag-renovate or pwede bang mag-construct sa site na yon. Kasi po di naman yung bahay namin matagal na po yan. Talagang second floor pa lang po yan. May wirings na po na nakalaylay dyan sa amin. Umurong na nga po kami dito. Admin Almeda, paki-inspect na rin po yung allegations po ni Ma'am Loida na halos lahat ng bahay daw doon, yung kurigawad ng kuryente ng kooperatiba, nasa bubong na. Then, from the post kasi, yung nadapuan is the primary line. Ngayon, papunta ho sa bahay, yung house wiring na sinatawag natin, yung koneksyon ng bahay. Yun ho ay insulated. Yun ay hindi ho nakakakuryente yon. Dahil yun ho ay may insulation. Pero yung primary line po, na main line, na live wire, na nasa poste, yun po talaga doon kayo makukuryente.
At hindi naman po siguro tama na i-attribute. Alam ko po yung problema doon sa mga nakalundo. Yun po yung sinasabi ko, nasa telco wires po yan. Malaking problema ho talaga yan, even dito sa Maynila, yung makikita natin sa poste mga nakalundo. Hindi po live wire yun, mga telco wires po yun. Yun ay pang cable, pang internet, at kung ano-ano pa hong mga internet service provider. Pero definitely po, I call the attention of Canoreco to review all installations, no? That to make sure kung merong bahay na nasa proximity of danger, dapat ipagbigay alam na po sa LGU. Hindi lang po sa Canoreco, kundi maging sa lahat ng lugar sa Pilipinas na may mga gawad na kuryente na malapit sa mga kabahayan. Opo. I will take note of that, Sen. I will make sure that the proper directive will be given to all the 121 electric cooperatives para maiwasan po ang pangyayaring yan. So sabi niyo po, magbibigay ng 100,000 itong bali 125 po. 125 na po. Tapos ako po, personal ko po, I will coordinate with your staff para maibigay diyan sa pamilya. Naawa rin. So 125 sa Canreco, tapos 50 sa'yo. 50,000 po sa akin, Sen. So 175. 175. Okay. Ako po magbibigay ng 25. So may 200 po kayo. Okay? Thank you po, sir. Sige. So sir, yung 50 nyo at plus 25 Yes, sa sir. Canreco, 25 Yes, sa akin. sir. So that's Yes, a sir. total of 200,000. Yes, Sen. I will coordinate with Dun, yung kausap ko po kanina. Kung paano natin, kung paano ko pa may bibigay 50,000 to. Alright. And ito na ang mensahe ko sa lahat ng mga nagpapakonstruct ng bahay, nagpaparenovate. Sumunod tayo sa patakaran ng building code, na which is kumuha tayo ng building permit. Importante po yan kasi doon sa building permit makikita kung pwede ba kayong payagan for safety reason na magpatayo doon sa lugar na yon, o karapat-dapat bang magdagdag pa for the safety also of the homeowner. Kasi baka mamaya yung magpapatayo ka third floor, yung yung foundation niya hanggang second floor lang, pwedeng gumuho yung konting uga lang sa earthquake, guguho yun. Yun ang reason kung bakit kailangan natin ng building permit. Yung pala sa probinsya nyo, hindi uso yung building permit. Hindi po. Naku po, it's about time. Dapat si chairman yan o yung mayor ninyo magpasabi na sa lahat na kailangan ko muna ng building permit. Sige po ma'am, gano'n na lang po muna. Basta yung 25,000 ibibigay ko po ngayon, and then si Almin 50, and then siya nang bahala. Kayo na pong bahala maningil doon sa kooperatiba. Apo, sir. Sa akin na rin ko po. Ako na po ang magbibigay ng directive sa kanila, Sen. Thank you po Admin Almeida, sir. Thank you po. Anytime, Sen. Thank you po. Thank you. Salamat po Kagawad Lloyda Baro at Noah Jared Bello. Salamat sa iyo at sa pag-appear sa amin sa programa, at tutulong po ako. Yan, magbibigay ako ng 25,000 additional sa iyo. At kung meron pa ako may tulong sa iyo, Noah, magpasabi ka lang dito, especially pagdating sa schooling mo. Okay? Sige po ma'am, ganun lamang. Salamat Thank you po, po Sir ma'am. Rafi. Ma'am, una sa lahat, nalulungkot po kami sa nangyari po sa inyong anak. Pero gayon pa man, ma'am, na-mention nga po ng NEA at ng GM po na magbibigay po ng financial na tulong. Pero ito po yung pinangako ni Senator Rafi na 25,000 pesos na tulong din po sa anak po ninyo. 25,000 po. Thank you po Sir Rafi sa 25,000 pesos po. Malaking tulong na po to para kay Kuya, para po sa operations niya po, sa skin grafting niya po. Thank you po. Thank you so much po Sir Rafi.